Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Installment, pinagmamalaki ni Laila de Lima. Ito pong second installment ng Las Cañas interview ng Vera Files. No? Ito po ay nilalantad. Very shocking daw po ang mga revelasyon ni Las Cañas tungkol po sa mga pagiging drug lord ni Pangulong Duterte. Sa kasawiang palad, ito po ang resulta ng kawalan ng tiwala sa inyo ng tao. Kung ang nagpapakalat po nito na may second installment, pasensya na, Senator Laila de Lima. Yung unang installment, ang nangangampanya si Trillanes. Hindi nga namin pinanood dahil nabikoy na kami, di ba? Loko-loko ka na lang kung maniniwala ka pa sa ikalawang pagkakataon, ikatlong pagkakataon, ikaapat na pagkakataon. Yung mga sinasabi po ninyo na interview ni ganun, nagawa na po yan sa Bikoy. Kaya wala na pong talabyan. Sana, kung iba sana yung mga nag-endorse, kung kayo pa rin ni Trillanes, wala po naniniwala na sa inyo. No? Your 5 minute of fame is up. Di ba? Tama naman yung paglaya niya. Pucha, sikat na sikat siya. Tapos na po yun, Madam de Lima. Tapos na po yung panahon na kada salita nyo. Dapat kasi, namili kayo ng mga, habang may nakikinig pa sa inyo, habang pinagkakaguluhan pa kayo ng media nung panahon, no? Kaso, ngayon kayo nagsasalita, wala nang nakikinig, nagsawa na rin yung media na i-cover kayo kasi paulit-ulit lang ang sinasabi nyo. Wala namang interesado na nagpakulong sa inyo si Duterte. Et cetera, et cetera. Okay. Tapos ngayon, magsasabi kayo na ang drug lord na. Ang drug lord of all drug lords. Lord of all drug lords pala. Okay, punta po tayo dito sa iba pang mga balita. Ibang mga pinag-uusapan. Ito po, may nakakatawa. Ito pattern, no? Ang pattern po ng mga BBM supporter, hindi po nila maipagmalaki yung achievement ni BBM nang hindi binibira si PRRD. Bakit kaya? Natatandaan ko pinagmamalaki lang natin. Hindi nga natin maipagmalaki lahat dahil hindi natin alam. Basta nilang sulputan, meron palang inauguration. Tignan niyo po ang pagkakaiba nun, ha? Kabi-kabila, linggo-linggo may inauguration, merong airport na pinagawa, merong fish port. Ano ba tawag dun sa port sa mga barko? O yun, mga port. Meron pong mga tulay na malalaki, meron pong highway. Nagugulat po tayo eh. Hindi po na pinagmamalaki ni Pangulong Duterte, bigla na lang natin nakikita sa Talk to the People na ina-inaugurate niya na, di ba? May basbasa na naganap, tapos na pala. Yun po yung hindi po panay forma. Ngayon po, nauna po lahat ng pangako. Alam na alam po natin yung mga pangako, no? 20 pesos na bigas, 1 million per year na pabahay. Puta, sino hindi matutuwa nun, di ba? Lahat po yan, nakakatuwa yan eh. Ang problema, paano po yung implementation? Di ba? O, yan. Kaya nga po, ito, yung sinasabi nila ng continuation ng war on drugs, okay naman, nag-war on drugs si Pangulong Duterte, wala namang problema eh. Okay, ito po ang sinabi, January 4, 2024, government confiscates 10.41 billion worth of illegal drugs, clears more than 27,000 barangays of drug menace under PBBM's anti-drug campaign. Ayaw tawagin na war on drugs, no? Okay. Hindi po ba nakakatuwa yan na meron pong continuation ng war on drugs? Ako po natutuwa eh. Di ba? Kaya lang, pag prinisan po yan ng mga supporter ni PBBM, ganito po. Wala man lang ako ito galing to kay anak ng pating. Pati po yung pattern, di ba? Hindi na sila mga tao ngayon, anak na lang sila ng pating. Yung isa, Marcos Makapili. Yung isa, kung ano-anong pangalan na lang. Okay, sabi ni anak ni pating, wala man lang ako nabalitaan na nanlaban at namatay. Pwede pala. Kita nyo? Alam nyo, yun yung nakakainis no? Sa aming mga Duterte. Bigla nyo sasabihin ngayon, wala man lang kaming nabalitaan na nanlaban at namatay. Pwede pala. So, ano na naman patama yan? Si Duterte, nag-conduct ng war on drugs pero ang daming namamatay. No? Alam po ninyo, ito ang pinakamali ng mga supporter ni Pangulong Marcos. Wag niyo pong babanatan si Pangulong Duterte sa kanyang mga proyekto kasi diyan siya minahal ng mga mamamayang Pilipino. Di ba?
Alam po ninyo, ang war on drugs ni Pangulong Duterte, ramdam ng lahat. Kasi po, totohanan. Ano yung ibig ko sabihin ng totohanan? Bakit po totohanan? Hanggang barangay level po. Ang mga barangay captain. Kasi nakainuman akong isang barangay captain. Talagang hirap daw sila dahil sila yung naka-front. Ang tinatanong, Kap, totoo ba nakakilala? Siyempre naman. Di ba? Kaya po effective kasi hanggang barangay. Sa totoo lang po, yung lahat ng barangay, lahat ng pumapasok sa barangay nila, kilala nila. Pag may bagong nangungupahan dyan, kilala po nila yan. Inaalam po nila. Yun po ang utos sa kanila. Talagang alamin ninyo kasi kayo masisisi sa war on drugs. So every barangay po yun. Nag-participate. Ngayon po itong pinagmamalaki nyo, siguro may operation, di ba? May operation na ganyan, o walang nanlaban. Kaya po matindi nun. Buong Pilipinas, lahat kahit sa kaliblib-libliban na barangay, kumilos po lahat ng mga barangay captain. Kaya po, ano ron anong tawag doon? Kaya po effective siya kasi every barangay. Ngayon, yung sinasabi nyo na biktima lahat. Alam niyo po ba kung ilang operasyon? 100,000 mahigit. Just imagine kung totoo yung sinasabi na bawat operasyon may namamatay. Di at least sana may 100,000 na patay. Kung bawat operasyon may isa lang na namamatay. Hindi po ganun ang sitwasyon. 5 to 6,000 lang yung namatay. Maaring marami pa. Tama yun na majority po nun ng laban. Tapos yung iba, syempre, talagang totoong biktima. Kaya nga magsampay ng kaso. Di ba ganun? Kung biktima ka, magsampa ka ng kaso, hindi. Ginagawa niyong politika lahat . Okay. Yan po, no? Sa totoo lang, ang isa pa pong nakakalimutan nating ipagpasalamat kay Pangulong Duterte hinggil sa war on drugs. Nakapagpahinga po tayo ng 6 na taon. Ano po ibig sabihin? Naputol po yung chain . Kay Pangulong Pinoy, tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy po, may mga bagong adik, may tumatanda ng adik, etc. etc. Okay. Ngayon, ang ibig sabihin, nung panahon ni Pangulong Duterte, naniniwala po ako, napaka-minimal lang. Kung nagsimula ka mag-adik, ibig sabihin, kung adik ka na, mahirap pong pigilan yan . Napipigilan dahil sa takot. Real talk po. Sabi nyo nga, di ba? Sabi nyo nga, ano, nakakataman? Nakakataman niyang title. Ano nakakataman? Sabi ko nga po, no? Real talk po tayo. Kung ikaw po matino ka before Duterte, halimbawa, 20 anyos ka, hindi ka addict before Duterte. Sa panahon ka pa ba ni Duterte, mag-addict? Di ba? Mag-isip po tayo. Yan, hindi na-appreciate yan ng mga anti-Duterte. Yung 6 na taon na nakapagpigil tayo ng mga bagong addictionist. Kasi alam nga naman po nababalitaan mo, kakilala mo yung gano'n, kakilala. Ganun po ka-effective. Yung sinasabi ninyo na ang daming patay. Yun nga po kaya sa tingin ko effective . Dahil kakilala namin yan, tulak talaga yan . Ganun yung sasabihin ng mga tao. Puto yung mga addict naman, tropa ko yan . Diyan ako bumibili . Titigil na muna ako habang nariyan si Duterte. Kung hindi po ganyan na naganap, ewan ko po kung ano po ang... Kasi ako baka kayo nakatira kayo sa komunidad na walang addictionist. O kaya kayo ay sobrang yaman na paglabas nyo ng gate nyo, diretso kayo sa eskwelahan o trabaho nyo. Pero kaming mga maglalakad pa bago makasakay ng jeep. Maglalakad pa bago makasakay ng bus. Nadadaanan po namin, siga po sa daan yung mga addictionist. Natakot po sila. Iba po sila, hindi po yan nadadaan sa tokisan. Ayoko nang tatambay kayo dito . Ay, nakikiusap ako sa inyo . Ayokong tatambay kayo dito. Hindi po yan nadadaan sa pakiusapan. Mga kriminal ang utak, si Duterte kaya makipag-usap sa kanila. Okay, balik tayo rito. Magpasalamat po kayo at sinundan nyo si Pangulong Duterte. Hindi nyo na kayo kailangan pumatay. Pero yun po talaga yung continuity. Yun ang pinakamalaki nilang pagkakamali. Sa tingin ko, ang pinakamalaking pagkakamali ng gobyerno nito kayo nagsasalita. Kasi sinasabi nila, mas maganda ngayon kasi wala namamatay. Tao po ang nagsasabi, hindi po kami. Hindi po kami mga vlogger. Tao po ang makakapagsabi, yung mga nakatira sa komunidad, kung mas gusto nila nung panahon ni Duterte o mas gusto nila nung panahon ngayon. Yung pagbalik po ng mga patayan na wala na naman takot yung mga addictionist. meron pong ugnay, di ba? May ugnayan po yung crime at saka addiction . Okay, puntahan po natin to si
Ito na po, punta na po tayo rito. Yung, natapos na tayo kay Las Cañas, no? Part 2 na raw. Hindi nga namin pinanood yung part 1. Paano si Trillanes? Tapos ngayon si Dilima naman. Teka, nagsulat pala ako ng kodigo ko para hindi ko makakalimutan. Okay. Yung economics, pinanood ko po si JC Punong Bayan. Kaya po sikat sila JC Punong Bayan, sila Winnie Monsod. Ginagamit ko po yan kahit panahon ni Pangulong Duterte. Kaya lang binabalik ko sa kanila. Kasi po hindi po nila mabanatan si Pangulong Duterte sa ekonomiya ng Pilipinas. Dahil ang taas po ng ekonomiya ng Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte. No? Real talk po hanggang 2019. Tapos biglang bagsak, bigla siyang bulusok noong pandemic. Tapos pagkatapos 2019, 2020, 2021, unti-unti na naman siya hanggang 2022 taas na naman. Pagdating po ng 2023, eto po hindi po ito nabalita. Ewan ko, grabe po yung ano natin, no? Grabe po yung ating dyaryo. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.